Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa ating mga karatig bayan dito sa Mindanao at saan man sulok ng ating mundo ng Pilipinas. Tag-ulan ngayon, sobrang dinulot ng ating habagat ng Carina, ng bagyong Carina. Sa ngayon po, ako po ay nalulungkot sapagkat ang ating presidente ay solo siyang nag-ooperate sa ating Pilipinas. Tinitignan niya ang mga sakuna sa ating mga karatig bayan ng ating sulok ng ating bagyo at kasalukuyan ngayon na dumarating ang bagyo na si Karinang bagyo at kasalukuyan naman umaalis ang Vice President ng Pilipinas. Isa po siyang public service ng Pilipinas pero deadma siya sa ating lugar kung ano mang nangyayari sa ating bayan, samantalang ang Pilipinas ay lubog sa baha at ang ating presidente solo siyang nagtatrabaho at yung ating vice president ay kasalukuyan siya nag-enjoy sa Germany at kasama ang kanyang pamilya para mag-enjoy, pero hindi niya naisip ang ating karatig bayan dito sa mga Pampanga, Cavite, Malabon, Botas, lalo-lalo na sa Bulacan. Yan, mga baha. Ang ating Vice President ay kasalukuyan siya nagpapakasarap at yung kanyang tatay na si Tatay Digong ay kasalukuyan naman niyang sinisira ang ating Pangulo. Inaakusahan niya na hindi maganda ang ating Pangulo sapagkat nagtatrabaho ang ating Pangulo, tinitira naman siya ng patalikod ni Digong. Gumbasa puro paninira ang ginawa niya. Ang tandanan niya, hindi na sa nahiya sa sarili niya. Dapat manahimik siya, dapat ang pagtuunan niya yung ating ekonomiya, ang ating Pilipinas, ang ating bayan, kung ano ba ang mangyayari, lalo-lalo na sa West Philippine Sea. Diba? Ngayon, may nahagilap akong balita na ang mga MPA at mga Abu Sayyaf kasalukuyan nagtatamasa sa mga pakikipag-coordinate sa mga China dahil po ang ating ang ating bayan Pilipinas ay kasalukuyan binabagsakan ng maraming mga kagramentong mga shabu. O di ba? Yan ba naisip Bandigong na nakisapi sa mga Chinese, pinapasok niya mga Chinese, pagkatapos pala ang Chinese ay kasalukuyan niyang nilalason ang Pilipinas. Gumbasano, binabagsakan ang mga drug lord na katulad ni Michael Yang. Binabagsakan niya rito ang mga Chinese ng mga droga para malason ang mga tao sa ating Pilipinas, sa ating bayan. Tingnan niyo, hindi ba nakikita ang ating karagatan, puros bulto-bulto ang nakukuha nila sa laot, nakukuha nilang mga droga. Saan ba nanggagaling yan? Eh di sa China. Puro ang nakalagay sa mga box na yan, puro mga China. Pagkatapos yan bang sasabihin nyo ng ating Pangulong Duterte, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ay adik, bangag, yan ba Digong ang iyong ginagawa sa ating bayan na ikaw ang sumisira sa ating
bayan. Hindi mo naisip, lalo-lalo si Roque, dapat ang pagtuunan ninyo ang ating bayan, ang Pilipinas, sapagkat tayo ay nilalaso na ng China para tayong lahat ay maging adik dahil sa kagagawan ito ni Digong. Wag mong Digong ang ating Pilipinas, wag mong lasunin. Dahil ikaw ang promotor, sinisira na ang ating bayan dahil diyan sa kakagawa ni Digong. Dahil ang inappoint niya rito ay China na si Michael Yang. Yan pala ay isang adik, di ba? Hindi po tama yan. Sapagkat tayo ay tawag ito ay hindi dapat tayo ay sumakop sa China. Ang Pilipinas dapat yung pagtuunan ng pansin dahil hindi nyo alam na ang Pilipinas ay nilalaso na ng mga China. Sa ngayon nagtatamasa na ang mga Abu Sayyaf, mga MPA, sila na po ang yumayaman dahil baka sila na ang mga kasabwat ng China dahil diyan sa kagagawa ni Digong. Diba? Hindi nyo namamalayan na ang ating bayan ay ginagapang na ng China sa pamamagitan ng droga. Kaya ang mga Abu Sayyaf, mga MPA, sila ngayon ang magtatamasa. Bawal na bawal yan ang droga sa atin, di ba? Kasi sa kagagawanan yan ni Digong. Ngayon, pag-usapan natin, Roque, paano mo nasabi na ang ating Pangulo ay isang adik? Kayo ang mga sumisira sa ating bayan, hindi ang ating Pangulo na si Ferdinand Marcos, sapagkat siya ay maganda ang kanyang layunin sa ating bayan, pero kayo lang ang mga nagbubulag-bulagan dahil gusto nyo lang na pabagsakin nyo ang ating Pangulo. Napakabait ng ating Pangulo. Kayo ba ay Gumbasano ay binueltahan ba nila? Hindi. Nanahimik sila. Napakabait ng mga Marcos. Hindi sila nakikipag-away dyan. Naawa nga ako sa President Marcos natin. Kaaway sila ng mga Aquino. Ngayon kaaway sila ng mga Duterte. Ang mga Duterte naman ay mga wala sa ulog. Ang mga utak nila ay iba. Tapos, iboboto natin si Sara na presidente. Tapos, ang vice president si Robin Padilla. Mga pro-China lang yan. Wala tayong makukuha sa kanila. Ilalaglag lang nila tayo sa China. Sila lang ang magtatamasa. Pero hindi nila alam ang Pilipinas ay lulubog ng lulubog. Dahil ang magiging presidente natin sa 2028 ay pro-China. Wala po. Wala po tayong mangyayari sa atin. Dapat po sa ating Pangulo na si Ferdinand Marcos ay maging tuloy-tuloy yan sapagkat gagawa siya ng magandang hakbang para sa mga ganyan. Di ko pa nararamdaman kasi sa ngayon meron na akong nakikitang magandang pag-angat ng Pilipinas, pero pagka si Ferdinand Marcos ang nakaupo na talaga, siyempre lalakas din ang ating bansa. Ang gusto ni Ferdinand Marcos ay gumanda ang ating ekonomiya, bumaba ang mga gas, di ba? Ang petrolyo, kasi magpapatayo siya ng mga drill dyan sa mga sulok ng ating West Philippine Sea. Yan ang plano niya. Talagang gusto niyang tumaas ang ating Pilipinas. Gusto niyang kumita. Pero wala. Paninira ang ginagawa ng mga Duterte. Hindi nila naisip. Nakakala nila sila lang ang mananalo. Pero hindi. Hindi ko iboboto yan si Sara at Robin.
Sarah and Robin, manigas kayo. Sige po, bye-bye. Maraming salamat po. Sana po suportahan niyo po ang ating kung sino man po ang tatayo upo ng presidente, wag lang si Sarah at si Robin Padilla. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-subscribe po at paki-like and share. Maraming salamat po mga minamahal. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.